Hello everyone! Welcome again to our channel. So today, we will be discussing natural obligations. Actually, kung wala pang nag-message sa akin na nagsabi or nag-request na i-discuss ko daw itong Article 1423 to 1430, o hindi ko marirealize na nakalimutan ko palang i-discuss to. Okay? So, yun na nga. Nag-reply ako that I will be making this video. Kaso sa tagal bago ko to nagawa. Baka tapos na rin siya sa topic na to ngayon. But then, it reminds me na siguro para sa future students na ang makikinabang. Okay? So, ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin. Article 1423. Obligations are civil or natural. Civil obligations give a right of action to compel their performance. Natural obligations, not being based on positive law but on equity and natural law, do not grant a right of action to enforce their performance. But after voluntary fulfillment by the obligor, they authorize the retention of what has been delivered or rendered by reason thereof. Some natural obligations are set forth in the following articles. Okay, so may dalawang klase ng obligations. Civil obligations and natural obligations. Civil obligations, ito yung mga obligations na may force of law. Meaning, pwedeng pilitin ng korte na i-comply or tuparin ng obligor, yung taong may obligation. Okay? So, example, kung utang, kapag hindi nagbayad ang nangutang, pwede mong idemanda para ma-recover mo ang pera mo. Diba? So, yun yung civil obligations. Now, the Article 1423 also discussed about natural obligations. So, yung sinasabi naman ng natural obligations, hindi pwedeng pilitin sa korte kasi wala itong base sa batas. Pero, ang basis niya ay equity at natural law. In other words, kung ano ang tama at makatarungan. Ang maganda, kung ang obligor, yung may obligasyon, ay kusang tumupad o nagbigay kahit walang pilitan, hindi mo na siya pwedeng pilitin na ibalik yung naibigay niya. Okay? Example, sabihin natin, si Pogi ay may utang kay Ganda, pero nag-prescribe na ang period para maidemanda si Pogi. So, hindi na pwedeng idemanda ni Ganda si Pogi kasi tapos na nga ang prescription period to file that action. Pero, kung kusang nagbayad si Pogi ng utang kahit hindi na siya pinilit ni Ganda, hindi na rin pwedeng bawiin ni Pogi ang binayad niya kay Ganda if later on nagbago ang isip niya. Okay? In summary, civil obligations, may legal right kang pilitin ang obligor na tuparin ang kanyang obligasyon. Pag sinabi mong natural obligations, hindi pwedeng pilitin. Pero, kung kusang ginawa ng obligor, valid ang ginawa niya at hindi na pwedeng bawiin. Okay? So, let's discuss about the distinction between civil obligations and natural obligations according to Article 1423. Sa source, ang source ng civil obligations, alam nyo na to, these arise from law, contracts, quasi-contracts, delicts, and quasi-delicts. Now, yung natural obligations, ano yung source niya? It is based on equity and natural law, not on positive law. Now, right of action. Civil obligations is enforceable in court of law. Diba? Kaya mo, pwedeng ipatupad ng korte. Pwede kang dumulog sa korte to enforce that right and or that obligation doon sa may obligasyon. Pero kay natural obligations, hindi siya enforceable in courts. Now, sa compulsion naman, si creditor, okay, civil obligations, the creditor can compel performance through legal action. Yun yung sinabi ko kanina. Pero kang natural obligations, voluntary performance only. No legal compulsion to perform.
As to fulfillment, mandatory upon the debtor kang civil obligations. Kang natural obligations, kumbaga, optional lang. Depende sa konsensya ng may pananagutan. Example nga, si Pogi nanghiram ng pera kang Ganda. Now, si Ganda can sue or file an action in court para singilin si Pogi if in case ayaw magbayad ni Pogi. Now, yung natural obligations is based on fairness and moral duty but cannot be enforced in court. Example, if si Beauty may utang siya kay Pogi, and ito ay nag-prescribe na. Pero kahit na nag-prescribe na ang utang na yon, dahil doon si Pogi can no longer sue. Hindi niya na pwedeng edemanda pa si Beauty if ever gusto niyang singilin. Pero etong si Beauty voluntarily pays the debt. Binayaran niya pa rin voluntarily si Pogi. And so in this case, the payment is valid and cannot be recovered. Kasi nga, di ba, sabi ni Article 1423, mahalaga to, they authorize the retention of what has been delivered or rendered by reason thereof. Okay? Etong natural obligations is after voluntary fulfillment by the obligor. They authorize the retention of what has been delivered or rendered. Gusto ko rin sabihin na etong last sentence or phrase ni Article 1423, sabi niya, some natural obligations are set forth in the following articles. Some natural obligations ang sinabi niya. So, meaning, etong mga kasunod na i-discuss natin ay hindi exclusive. Itong mga enumerations ng natural obligations ay hindi exclusive. There may be other cases that fall under natural obligations even if hindi siya na-mention dito. Okay? So, let's proceed with Article 1424. When a right to sue upon a civil obligation has lapsed by extinctive prescription, the obligor who voluntarily performs the contract cannot recover what he has delivered or the value of the service he has rendered. So, Article 1423 is when the right to sue has expired dahil sa prescription, extinctive prescription. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag may civil obligation pero nag-expire na ang right para i-demanda. Kasi nga lumampas na sa prescriptive period. So, hindi na mapipilit ang obligor na tuparin ang obligation niya. Pero, kung ang obligor ay kusang tumupad sa obligation kahit expired na ang right na i-demanda pa siya, hindi na niya pwedeng bawiin ang naibigay niya o ang halaga ng serbisyo na binigay niya. Okay. So, example, si Pogi ay may utang kay Ganda. Ang utang dapat bayaran sa loob ng 10 taon. Now, lumampas na ang 10 taon. Kaya, hindi na pwedeng idemanda ni Ganda si Pogi para magbayad. Pero kung si Pogi kusang nagbayad ng utang kahit wala ng obligation pa sa batas, hindi na pwedeng bawiin ni Pogi ang binayad niya. In short, valid ang binayad niya kahit wala ng legal na pilitan. The point to remember is that kapag nag-expire na ang right to sue, yung prescriptive period, ang obligor ay hindi na mapipilit. Pero kung kusang tumupad ang obligor, hindi na niya pwedeng bawiin ang ibinigay o serbisyo na kanyang binigay nga. Kasi napunta na ito, or this is already what we call natural obligations. And the law authorized retention or, ngayon, 1423, they authorize the retention of what has been delivered or rendered by reason thereof. By reason of the voluntary fulfillment of the obligor. Okay? Klaro na ata. Parang, ang dali-dali lang naman talaga ng topic na to. So, 1425, when without the knowledge or against the will of the debtor, a third person pays a debt which the obligor is not legally bound to pay because the action thereon has prescribed, but the debtor later voluntarily reimbursed the third person, the obligor cannot recover what he has paid. So, eto naman is reimbursement of third person for debt that has prescribed. Kapag ang utang ay binayaran ng iba. Ano ang ibig sabihin? Kung may utang si debtor na hindi na pwedeng idemanda, tapos binayaran ng iba, ng third person, nang walang kaalaman, without the knowledge or consent ng obligor. So,
Pagkatapos nun, etong si debtor ay kusang nag-reimbursed or nagbayad ng reimbursement doon sa third person na nagbayad sa utang. Ang sabi, hindi niya na pwedeng bawiin ang binayad niya. Okay? Klaro ba? Anyway, ito example ha. Si Pogi ay may utang kay Ganda na 1 million pesos, pero nag-prescribe na ang utang. Biglang si Beauty na isang third person, nagbayad sa utang ni Pogi kay Ganda. Tanong, kailangan bang bayaran ni Pogi si Beauty? Ang sagot, hindi, dahil nag-prescribe na ang utang. Wala nang obligation si Pogi na bayaran si Beauty. Pero kung kusang loob na nagbayad si Pogi kay Beauty para sa ibinayad nitong 1 million pesos kay Ganda, hindi na pwedeng bawiin ni Pogi ang ibinayad niya o yung reimbursement niya kay Beauty. Okay? If later on na-realize niya, but ay, hindi ko na pala kailangang bayaran si Beauty kasi after all, yung utang ay kay Ganda ay binayaran niya without my knowledge and consent at saka lapse na yon, nag-prescribe na. Supposedly, wala na talaga akong babayaran. So, if late niya na-realize yun at gusto niyang bawiin, hindi na pwede. Bakit? Kasi nga natural obligations. The law authorized the retention of what has been delivered or rendered by reason of the voluntary fulfillment. So, ang pinaka dapat nyo lang talagang tandaan dito, kapag ang third person ay nagbayad ng utang na hindi legally enforceable, tapos si debtor kusang nag-reimburse, final na ang pagbabayad. Hindi na pwedeng bawiin ng debtor ang na-reimburse niya kasi voluntarily ginawa niya yon. Okay? Pina-follow nito ang principles ng natural obligations. Kung kusang ginawa, valid na at hindi na pwedeng bawiin. So let's proceed with Article 1426. When a minor between 18 and 21 years of age who has entered into a contract without the consent of the parent or guardian, after the annulment of the contract voluntarily returns the whole thing or price received, notwithstanding the fact that he has not been benefited thereby, there is no right to demand the thing or price thus returned. So, ito yung restitution by the minor after annulment ng contract. Kapag ang minor 18 to 21 years old, sabi, ay pumasok sa kontrata. Ano ang ibig sabihin? Kung si minor ay pumasok sa kontrata nang walang pahintulot ng magulang o guardian niya, tapos napawalang visa yung kontrata na yon. Pero, etong si minor ay kusang ibinalik ang bagay o presyo na natanggap niya mula sa kontrata na yon, wala na siyang karapatan na bawiin ang binalik niya na. Kasi kahit na hindi siya nakinabang sa bagay o sa presyo na yon. Okay? Halimbawa, si Pogi, minor, ay nakipagkontrata kay Beauty para bumili ng cellphone. Pero hindi alam at walang consent ng parents ni Pogi. So later on, napawalang visa ang kontrata nila ni Beauty kasi nga minor, walang pahintulot ng magulang. So, kahit na ganon, si Pogi ay kusang niyang ibinalik ang cellphone. So, ano ang epekto? Dahil kusang ginawa ni Pogi ang pagbabalik ng cellphone kay Beauty, hindi niya na pwedeng hingin ulit ang naibalik niya ng cellphone kahit na hindi niya ito nagamit o hindi siya nakinabang. Okay? The points to remember is that kapag ang minor ay pumasok sa kontrata nang walang pahintulot ng kanyang magulang or ng kanyang guardian, pero kusa niyang ibinalik ang nakuha niya matapos mapawalang bisa ang kanilang kontrata, final na ang pagbabalik. Wala na siyang karapatang bawiin ang bagay o presyo na isinauli niya. Ang batas na ito ay nagbibigay diin sa voluntary acts at fairness kahit sa sitwasyon ng annulment. Okay? So, let's proceed with Article 1427. When a minor between 18 and 21 years of age who has entered into a contract without the consent of the parent or guardian voluntarily pays a sum of money or delivers a fungible thing in fulfillment of the obligation, there shall be no right to recover the same from the obligee who has spent or consumed it in good faith. So, delivery by minor of money or fungible things in fulfillment of the obligation. So, kapag ang minor ay nagbayad ng kusa, ano ang ibig sabihin naman ng Article 1427? Kung si minor ay pumasok sa kontrata ng walang pahintulot ng magulang or guardian at kusang nagbayad ng pera o nag-deliver ng
non-fungible thing bilang pagtupad sa kanyang obligation. So kung si obligee, ginastos niya na yung pera, ginamit niya na in good faith, so wala nang karapatan si minor na bawiin ang ibinayad niya. Example, si Pogi ay nanghiram ng pera kay Beauty nang walang pahintulot ng kanyang magulang. Para mabayaran ang utang, si Pogi ay kusang nagbigay ng 5,000 pesos kay Beauty. Now, etong si Beauty hindi niya naman alam na minor si Pogi kasi si Pogi, matured tingnan. So, nung binayaran na siya ni Pogi ng 5,000 pesos, ginastos niya na ang pera sa pang-araw-araw na gastusin. So, ano ang epekto? Hindi na pwedeng bawiin ni Pogi ang pirang ibinayad niya kasi ginamit na ito ni Beauty in good faith. Ang pagbabayad ni Pogi ay kusang loob at hindi na mababawi. Okay? Voluntarily niyang ginawa yon, kaya hindi niya na mababawi. Ang dapat tandaan, kapag ang minor ay kusang tumupad sa obligasyon at nagbayad, tapos ang tumanggap ay ginamit na ang bayad in good faith, final ng pagbabayad ni minor, hindi na ito pwedeng bawiin kahit walang pahintulot pa ng kanyang magulang. Ang batas ay nagbibigay proteksyon sa obligee naman kung ginamit niya na ang ibayad ng walang masamang intensyon. Kasi nga, she acted in good faith. Diba naman pag the obligee acted in bad faith? Ibang sitwasyon yon. Okay? Anyway, madali lang din naman yan. So, Article 1428 na tayo. When after an action to enforce a civil obligation has failed, the defendant voluntarily performs the obligation, he cannot demand the return of what he has delivered or the payment of the value of the service he has rendered. Eto, performance after action to enforce civil obligation has failed. Okay? Kapag may civil obligation at sinubukan ng obligee na mag-file ng kaso laban sa obligor para i-enforce ito, pero natalo o hindi nagtagumpay ang kaso, kasi nga halimbawa walang sapat na ebidensya or anything, there might have been any legal impediment kung kaya natalo ang kaso, pero kahit pa hindi nagtagumpay, kung eto namang si debtor or si defendant ay kusang tumupad sa obligation, voluntarily fulfills his obligation, hindi niya na pwedeng bawiin ang naibigay niya o ang halaga ng serbisyong binigay niya. Okay? Example, si Pogi ay may utang kay Ganda na, say, 1 million pesos. At ito ay nakasaad sa isang promissory note na due and demandable by June 2025. Hindi nagbayad si Pogi sa due date, kaya nagsampa ng kaso si Ganda para kolektahin ang 1 million pesos. Ang problema, nawala ni Ganda ang promissory note. Kaya, when the decision comes, natalo si Ganda. Hindi niya na-prove na may utang si Pogi sa kanya na 1 million pesos. Pero pagkatapos ng kaso, kahit na hindi nanalo si Ganda, kusang loob pa rin pumunta si Pogi kay Ganda at nagbayad ng 1 million pesos. So, ang tanong, pwede bang bawiin ni Pogi ang binayad niya kay Ganda after? Ang sagot, hindi na. Ayon sa Article 1428, kapag ang isang kaso para ipatupad ang civil obligation ay nabigo, okay? If the court action failed, pero ang defendant ay voluntarily, kusang loob na nagbayad, hindi niya na pwedeng bawiin ang binayad niya. Okay? So that is Article 1428 na example. Ano ang dapat tandaan? To simplify, kapag ang civil obligation ay hindi na ipilit sa korte or hindi na enforced sa court, pero ang obligor ay kusang tumupad, final at valid na ang kanyang binigay. Hindi niya na ito pwedeng bawiin kahit pa natalo ang kaso ng obligee. Ang batas ay nagpapakita ng respeto sa mga kusang loob na tumupad sa obligasyon kahit na wala ng legal na enforcement. Okay? So let's proceed with Article 1429. When a testate or intestate heir voluntarily pays a debt of the decedent exceeding the value of the property which he received by will or by the law of intestacy from the estate of the deceased, the payment is valid and cannot be rescinded by the payer. So, eto naman is payment by the heir exceeding the value of the property na na-inherit niya. Okay? Article 1429.
So kapag ang tagapagmana ay nagbayad ng utang ng yumao, higit pa sa halaga ng ari-arian na tinanggap o natanggap niya mula sa estate ng ni decedent, either sa may will man or wala, intestate or intestate. Yun yung pagkakaiba. Pag sinabi mong testate, meaning merong will. Namatay siya na nag-iwan ng last will and testament. Pag sinabi mong intestate, wala siyang last will and testament. So either way, kapag si tagapagmana ay nagbayad ng higit pa sa halaga ng ari-arian na kanyang natagap, ang pagbabayad na iyon ay valid at hindi na pwedeng bawiin ng obligor or ng tagapagmana ng heir na tumanggap ng kiyaman kahit na mas malaki ang binayaran niya kaysa sa nakuha niyang mana. Okay? Halimbawa, si Pogi, namana niya ang house and lot, okay? Naging tagapagmana siya ng house and lot from his grandfather. And so, pero etong grandfather niya ay may utang pa pala kay Ganda na 200,000 pesos. Now, si Pogi, kahit na hindi niya na obligation, ay binayaran niya ang buong halaga ng utang, okay? Voluntarily, kusang nagbayad si Pogi ng buong 200,000 pesos kay Ganda. So, ano ang epekto? Hindi na pwedeng bawiin ni Pogi ang binayad niyang utang kay Ganda. Kahit na ang halaga ng utang ay higit pa sa ari-arian na tinanggap niya mula sa kanyang mana. Ang pagbabayad ay valid at hindi pwedeng alisin o bawiin. Dahil ito ay ginawa niya ng kusa at para tapusin ang obligasyon. Okay? So, ang dapat tandaan dito, kapag ang tagapagmana ay kusang nagbayad ng utang ng yumao at na mas malaki pa sa halaga ng ari-arian na kanyang natanggap, final at valid ang pagbabayad, hindi niya na pwede itong bawiin kahit pa lumampas pa sa halaga ng mana ang kanyang binayad. Okay? Anyway, let's proceed with Article 1430. When a will is declared void because it has not been executed in accordance with the formalities required by law, but one of the intestate heirs, after the settlement of the debts of the deceased, pays a legacy in compliance with a clause in the defective will, the payment is effective and irrevocable. So, payment of legacy after will has been declared void. So, kapag yung last will and testament ay naideklarang void, okay? Ganito, si Beauty pa rin. Si Beauty ay gumawa ng will na nagbigay ng isang specific na kotse kay Ganda bilang legacy. Pero dahil hindi nga napirmahan ang isang page ng last will and testament ni Beauty ay nagkulang ng pirma, nagkulang ng signature. And so dahil dito, na-declare na void ng korte ang kanyang last will and testament. At dahil nga dyan, lahat ng ari-arian ni Beauty ay napunta sa kanyang mga legal heirs by operation of law. So ang tanong, kung pagkatapos ng settlement ng estate, kusang loob na binigay ng mga heirs ang kotse kay Ganda, pwede ba nilang bawiin ito after? Sagot, hindi na. Kasi ayon kay Article 1430, kahit void ang will, kung ang heirs ay kusang loob na nagbigay ng legacy, valid ang pagbibigay at hindi na ito pwedeng bawiin. Okay? Mas naintindihan ba? Sana nga. Okay, that's it. Salamat sa panunod hanggang sa part na ito. And sana supportahan nyo pa rin ako for the next videos na i-upload ko. Although, sana nga hindi ganun katagal yung gap. Okay? Anyway, thank you for watching. If hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe.